Good morning classmates, good morning sa buong mundo. Alright ba tayo dyan classmates? So kami lang dito sa farm ano. Yan, pero masaya naman. Goods naman kami, ayan o. Ang anak ko, si Mrs. Rugby. We're happy. And ano muna kami mag-exam. Stop muna kami mag-exam. Palulugunin namin yung aming mga alaga dyan. Kasi syempre mayroon tayong piniprepare classmates. Alam nyo na yan, no? We're moving forward up to the prestige ng mga exam. At syempre hindi naman maiwasan dyan classmate yung ano, harap natin dito sa akin. Mayroon pa rin tayong mga small time dyan na libangan. Then china-challenge ko yung sarili ko mag ano doon sa ulutan. Gamit ko lang yung mga bata na alaga. Ano lang, challenge ko lang yung kuan ba, yung conditioning and pointing. Effective naman siya. Minsan din siyempre di kaya yung ano, yung tanda ng katunggali. Pero andun yung performance, so effective siya. Therefore talagang malalakin ko na yung aking conditioning and pointing. So ito sila classmate, palugunin muna natin to dito sa likod ko, yan lahat dyan, para by December ano na sila, 2 taon na, 2028, pwede na, diba? Para naman makapag-compete tayo ng maayos doon sa ating mga idols. Pero tingnan natin classmate kung hanggang saan yung journey ng Rugby Game Farm. Kasi una nga mga classmate, wala naman tayong malaking kapital, wala tayong ganun ba. So ang ini-invest ko is yung trust lang talaga na binibuild up, din honesty. Wala naman tayong ibang puhunan. So dito tayo ngayon ulit sa range. Yan, tingnan natin. Oh, bilis nila magutom no, after mapurga. Kasi ginagawa namin every 3 hours na lang sila pinapakain ba. Then mag-a-up kami after 1 week, every 3 hours and a half, hanggang sa umaga, tanghali, hapon na lang. Kasi mas binibigyan namin sila ng time na mag-ikutin tong buong area nila to develop their muscles, yung maturity mas maganda, mas mabatak yung mga muscles nila. Tingnan nyo mga classmate, 1 month mahigit lang to, puro usog. Mag 2 months pa lang to, March 4. So ano ngayon, February 22. Pero baka malate nyo na to mapanood sa YouTube, no? So ito yan yung posisyon nila, yan yung actual nila. 1 month and 2 weeks. Yan, March 4 magto 2 months. Tingnan nyo classmate ano. Then ito yung ating range 1. Mas malaki pala ito classmate, sayang lang hindi ko napansin, nag-focus ako dito eh. Pero okay lang, kasi may ilalagay din kami dito ano. Doon si Manongdong. Manongdong, kain mo na, manganin. Yan, diba maganda rin to. Ito yung iba hindi ayaw nila na may ganito, may puno, no? May advantages dyan, may disadvantages. Katulad nun, wala siyang ano doon, kasi na timing siya na wala eh. So gagawa ako dyan ng mga paglalaroan nila na makadapo sila. Ngayon pinapractice muna namin. Then after wing ban yan, lalagyan ko na dyan na parang kuan dyan yung anuhan ng ampalaya ba, para maglipad-lipad sila doon classmate, parang obstacle nila.
Pero ito talaga ideal sa akin ito, no? Okay lang to. Ang disadvantages lang pala nitong mga puno is ano siya, magkakaroon ng courier kasi yung mga ibon na ligaw dadapo dyan, kung sino-sinong saan sila galing, yun po yung nagdadala ng virus, no, na sakit or maaring ibibigay nila doon sa ating mga sisiw. So ang pinaka prevention naman po dyan is yung bakuna natin, no? Kaya wag nating tipirin yung bakuna. Napaka-importante po talaga yun sa breeding. Yun po talaga yung pinaka number 1 kung paano ka mag bringing ng sisiw na healthy through vaccination. Wala pong ano yan, classmate, wala pong halong biro yan, totoo po yan. Yan lang po talaga ang sikreto. Ang dami ko nang napasyalan na breeder, marami na rin akong naging kaibigan na nauna pa sa akin, malalaki pa ang farm, no? Yun po talaga ang kanilang sikreto. Actually hindi siya secret, yun po talaga ang kanilang ginagawa. Yan po yung correct term. So medyo expensive lang kung titingnan natin kung kabuuan yung babanggitin na price. Sample yung vaccine of coccidiosis, parang tatakbo ata sa 5 to 6, di ba? Kung titingnan o 7, mga ganun pa. Depende pa yan sa dami. Kung marami, abot ka ng 14. Kung mas marami pa kasi 1,000 lang ata yung kuha niya eh. Kung mag-breed ka ng 1,500, no? Kung titingnan mo siya, mahal. Pero kung i-divide mo kung ilang heads ang bibigyan mo, sample 500 heads ang bibigyan mo, magkano na lang yun? So hindi siya mahal. Coryza is ano lang, 2K, good for 200 heads. Kaya ito sa akin, Coryza ko yan, yung maliit lang ng vaccine o gawa ng excellence, yun ang binigay ko. So yung iba pang 1,000 yun eh, pang 1,000 dosage. Depende naman sa ano nyo mga classmates, sa breeding nyo kung gaano kadami ba, no? Hindi naman. Then sa Coryza pala is ano yun, pwede siyang i-preserve doon sa ref kasi matagal pa yung kuan niya, kasi killed vaccine siya. Kailangan mo lang ilagay sa chiller para makatipid kayo. Pero ang pinaka the best important dito is yung live vaccine, no? Yung mga Indi, IB, mga NCD, yan yung mga ano, Lasota, yung mga live, yan po yung lahat po ng live vaccine, yung hinahaluan ng kulay blue, no? Yung delinquent tawag, yun po yung live vaccine. So mga classmate, yan po yung pinaka ginagawa lahat, vaccination talaga program, no? So dito lang po ang ating vlog. Sana po may napulot kayo, then i-apply nyo doon sa ano, sa breeding nyo. Subukan nyo mga classmate, kahit mag-breed lang kayo ng mga 30 pieces, 30 heads na sisiw. Subukan nyo lang kumplituhin yung live vaccine, Coryza, fowl cholera, up to mycoplasma, no? Then diskartihan nyo, baka may mag-ano na pwede magpabakuna kayo, 10 pesos per head, 25 pesos per head, 30 pesos per head. Subukan nyo lang mag-breed na kompleto bakuna sila. Then i-compare nyo doon sa dati nyo na hanggang Lasota lang kayo o fowl packs, kasi yun lang yung sa ano sa poultry, no? Subukan nyo lang classmate, i-challenge nyo yung sarili nyo na mas mag-aim pa kayo na mas malaki-laki kahit backyard lang tayo. So yun lamang po. This is Rylin Bendijo of Rugby Farm and Adventure. Alright!